Hello mga kabuhay, ang topic natin ay tungkol sa electronic configuration. So ito po ay orderly distribution of electrons among the orbitals of an atom. So tatalakayin natin yung apat na uri ng orbitals na dun po nakadistribute yung electrons ng bawat element. At itong mga orbital na to ay may energy level. So makikita po natin yung pinaka-lowest energy level to the highest energy level. Una nating itanong mga kabuhay, ano-ano ba ang apat na uri ng orbitals? Ano bang ibig sabihin ng orbitals? Ito po yung region around the nucleus o yung pinakagitna po ng isang atom where an electron with a given energy is likely to be found. N1, N2, and N3. So, energy level po yan. Meron tinatawag na electron clouds na very dense. Doon po mataas yung probability na matatagpuan po yung electrons. Ang orbitals have characteristic, meron po itong shapes, may sizes, and energy. So, isa-isahin po natin. The first orbitals po ay tinatawag nating S or sharp. All S orbitals are spherical in shape. Pangalawa po ay ang P orbitals or P for principal, are dumbbell shape and have equal energy. So, meron po itong three kinds based on their orientation. Meron pong px orbital. So, its orientation is along the x-axis. Second is py, is oriented along the y-axis. And we have the pz orbital, has its orientation along the z-axis. Pangatlo po is the d orbitals, D for diffuse. So, ang shape po nito is like a four-leaf clover, as an hourglass or as a ring. Sa mga kabuhay, meron pong 5D orbitals. So, makikita po natin dito yung kani-kanilang mga orientation. The last orbitals po ay ang F for fundamental. So, these orbitals have complex shapes. So, ito po yung mga shape ng F orbitals. Matapos po natin mga kabuhay na alamin yung apat na uri ng orbital, magiging madali na po sa atin para isulat o ma-determine yung electronic configuration po ng bawat atom or elements. Tandaan po natin mga kabuhay, ang atomic orbitals po ng bawat atom ay naka-order po yan in increasing energy. So mapapansin po natin dito na which is the N or the energy level, meron tayong 1, 2, 3, and 4. And in each energy level, mga kabuhay, the S is the lowest energy level, pinakamababa po. Dito po sa second, meron na pong letter P, orbitals, followed by D, and followed by F. Pero dito po sa energy level, which is the N4, mas mababa po yung energy ng 4S kaysa sa 3D. Mga kabuhay, meron po tayong tinatawag na mnemonic device. Sa pagsulat po natin ng electronic configuration mamaya, meron po tayong sinusunod na pattern, 1S, 2S, 2P, then 3S, 3P, then 4S, bago po yung 3D. So, mamaya po ipapakita natin sa periodic table. So, dito po nagkakaroon po ng overlapping of energy. Mga kabuhay, alamin po natin kung saan ba nakalocate yung mga orbitals dito sa ating periodic table. First, sa periodic table po natin, meron tayong horizontal rows na tinatawag na period. So, we have 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Vertical naman po, tinatawag na groups or families. So, meron po tayong family A or group A. Ito po yung 1A, 2A, hanggang 8A. Pero yung 8A po is noble gases po yan. At meron tayong group B or family B or transitional elements. At dito po sa baba, we have the two rows of elements, ang lanthanides and the actinides. Sa mga kabuhay, tingnan natin kung saan nakalocate yung mga orbitals natin sa ating periodic table. Ang letter S ay dito po sa family 1A and 2A. Kasama po si helium. Ang P orbitals ay 3A hanggang 8A. The D transition naman po ito, yung group or family B. At ang F po natin, yung dalawang rows sa baba, which are the lanthanides and actinides. Ayan mga kabuhay, nalaman na natin kung saan yung mga blocks ng S, P, D, and F. Pero tandaan po natin yung pinaliwanag ko kanina sa mnemonic device. Meron tayong horizontal row which are the periods. So we have the 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Tapos yung transition, mapapansin po natin, ka-level niya yung fourth period.
Pero sa pagsulat po natin ng electronic configuration, tandaan po natin may overlapping of energy. So, isusulat po muna natin ang 4s at yung d blocks or the d orbitals, mag-umpisa po ito sa 3d and then followed by 4p, then 5s and so on. At sa bawat orbital mga kabuhay, meron lang pong 2 electrons ang ina-allowed. Pero may maximum number of electrons po for the orbital type. So, for example, yung S, meron po itong dalawa, okay, na electron. Then, ito pong P orbital ay 6, the D orbitals 10, and the F orbital is 14. So, meron po ako dito mga kabuhay na mga example at paano sinulat ang kanilang electronic configuration. Number 1 po is the hydrogen atom. Ang hydrogen ay nasa first period at nasa S block ang hydrogen. Kaya susulat na ho natin yung 1s. At pang ilan po siya sa bilang, no, from left to right dito sa first period, pang number 1. So, kaya po 1s1. So, meaning, isa po yung kanyang electron. Example number 2 is the helium atom. So, nasa first row siya horizontal, so first period, so 1. Ang helium po ay kasama sa S block, so S. Pang ilan po siya from left to right, so 1 and 2. Kaya, lalagay po natin yung number 2 dito. So, 1s2 ang electronic configuration ni helium. So, meron din po siyang dalawang electron. Example number 3 is the carbon atom. Nasa family 4A po si carbon at nasa second period. So, bago po makarating kay carbon, kailangan po nating isulat yung mga dadaanan nating mga elements. So, first po, si hydrogen and helium, alam natin na nasa S block sila, nasa first period, at bilangin po natin silang dalawa from left to right. So, 1 and 2. Kaya 1s2. Then, punta tayo sa pangalawang period kasi andito po si carbon, no, sa second period. So, ito po, dadaanan natin yung S block. So, ilan po sila? So, 1 and 2. Si lithium and beryllium. So, nasa second period, nasa S block. Ilan po yung element na dadaanan po natin is si lithium and beryllium. So, dalawa. So, 2s2. Then, dito na ho tayo sa P block, which is nandun po si carbon. Nasa second period pa rin po ang carbon, so 2. Nasaan pong block siya? Nasa P block. Bago po makarating kay carbon, dadaan po muna kay boron. So, bilang ho tayo 1, 2. Kaya po 2p2. So, ito po ang kanyang electronic configuration. 1s2, 2s2, then 2p2. Bilangin ho natin yung electron number. Kung tama po na 6 yung kanyang atomic number. 2, 4, and 6. So, ito po ang electronic configuration ni carbon. The fourth example po ay ang oxygen atom. Ang oxygen po ay nasa second period, nasa family 6A. So, isa-isa inuulit natin at bilangin ang mga dadaanan po nating mga elements at mga orbital. So, first po, si hydrogen and helium, automatic po nasa first period, so 1. Nasa S block, at ilan po silang dalawa? So, 1 and 2. Kaya 1s2. Then, si lithium and beryllium, nasa second period, so 2. Nasa S block, at ilan po silang dalawa? 1 and 2. So, 2s2. Then, si oxygen na po ay nasa P block, at pang ilan po siya sa P block? Pang-apat. So, 1, 2, 3, 4. Saan po siyang period? Nasa pangalawa pa rin. So, 2, P block. Then, pang ilan nga po? 1, 2, 3, and 4. Kaya, ito po yung kanyang 4 number. So, ano po ang electronic configuration ni oxygen? 1s2, 2s2, and then 2p4. Bilangin po natin yung kanyang electron. Kung 8, diba? Yun din naman po kasi ang number ng proton. 2 plus 2 is 4, plus 4 is 8. So, correct po yung ating electronic configuration. Example number 5 is the calcium. Ang calcium po ay nasa 1, 2, 3, and 4. Nasa pang-apat po siyang period at nasa S block po siya. So, bago tayo makarating kay calcium, automatic po 1s2, si helium and hydrogen. Then 2s2, lithium and beryllium. Second period 2, then P block. Ilan nga po ang maximum number ng electron ng P? 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 2p6. Then, punta na ho tayo sa third row or third
period. Okay? Sodium and magnesium ay nasa S block. 3s, dalawa sila. 3s2. Talon po tayo dito sa P block. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 3, then P block. Then, 6 po yan. So, 3p6. Then, punta ho tayo dito sa 4th period or 4th horizontal row. Potassium and calcium. So, andito na si calcium. So, pang ilan nga po si calcium? Nasa 4th period. Nasa S block. So, 4s. Pang ilan? 1 and 2. Kaya, 4s2. So, ito po ang electronic configuration ni calcium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2. Bilangin mo natin yung electron kung 20. Okay? Kasi number 20 po ang atomic number ni calcium. So, 2 plus 6, 8, plus 2, 10, plus 6, 16, plus 2, 18, plus 2, 20. So, correct po tayo. Example number 6 po natin ay nasa group or family B. Si iron or Fe ay nasa 26, no? Yung kanyang atomic number. Mga kabuhay, nasa D block. Bago tayo makarating kay iron, susulat po natin at determine po natin yung mga number and block ng bawat element. So, first 1s2, then 2s2. Bilang po tayo sa P block. 2p6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yung iba po mga kabuhay, sinusulat na yung argon, then close and open parenthesis. So, then next po, nasa third, 3s2, then jump tayo dito sa kanan, 3p6, so 1, 2, 3, 4, 5, and 6, which is argon. Then, may overlapping po tayo. We're going to write first the 4s2 before the 3d, period, 1, 2, 3, and 4. S block, then ilan po? Potassium and calcium, so 2. Then, yung pinakagitna na po, which is the D block. So, mas mataas pa rin po ang energy level ni 3D kaysa kay 4S. So, pang ilan po si iron sa D block? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kaya, 3D6. So, nakuha na po natin mga kabuhay ang electronic configuration ni iron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and 3d6. Bilangin po natin ang electron kung total ay 26. 6 plus 2 is 8. Plus 6, 14, plus 2, 16, plus 6, 22, plus 2, 24, plus 2, 26. So, correct po tayo. Mga kabuhay, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa aking mga video. So, don't forget to like and subscribe. At sana may natutunan kayo sa ating naging topic. Part 1 pa lang po ito mga kabuhay. Tungkol po sa 4 na uri ng orbitals na matatagpuan po sa ating periodic table at paano magsulat ng electronic configuration. So hanggang dito lamang po. So God bless everyone. Bye!